Ako si Elias, at ito ang kwento ng aming paglalakbay sa pagtuklas ng lihim ng aming lahi. Kasama ko ang aking nakababatang kapatid na si Luna. Wala na kaming mga magulang. At ang simpleng baryo na aming kinalakhan ay ang tanging tahanan na naiwan sa amin. Sa kabila ng aming kalungkutan, palagi kong sinisikap na maging matatag para kay Luna. Siya ang lahat sa akin. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng maliwanag na buwan sa aming bakuran, biglang umihip ang malamig na hangin. May kakaibang pakiramdam akong nadama, tila may binubulong ang hangin. Napatingin ako kay Luna at ganoon din siya sa akin. Nagtanong siya, "Kuya, nararamdaman mo rin ba?" Tumango ako. "Oo, Luna, parang may kakaiba, pero hindi ko maipaliwanag." Kinabukasan, habang naglilinis kami sa lumang baul ng aming mga magulang, may nadiskubre kaming maliit na kahon. Ito ay gawa sa kahoy na may nakaukit na mga simbolo na hindi namin maintindihan. Ngunit sa sandaling binuksan ko ito, tila may malamig na hangin na lumabas at sa loob ay may lumang papel na tila isang mapa. "Dito ba nagmula ang ating pamilya, kuya?" Tanong ni Luna habang tinititigan ng mapa. May marka ito na hindi pamilyar sa amin, ngunit isang pangalan ang nakaulat, Angkan ng Liwanag. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit dama kong ito ang susi sa mga tanong na matagal na naming gustong masagot. Kailangan naming tuklasin ang aming pinagmulan at ang itinatagong lihim nito. Habang patuloy kaming nag-usap, naramdaman namin ang isang biglaang pagyanig. Ang lupa ay tila nabuhay, at sa aming harapan ay may lumitaw na isang anino, isang matandang lalaki na may puting buhok at mga mata na tila naglalagablab sa tapang. "Sino kayo?" tanong ko habang hawak ko ang kamay ni Luna. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang paghinga. Ngumiti ang matanda, ngunit may kakaibang kalakip na lungkot. "Ako si Lolo Amang at ako ang tagapangalaga ng inyong lahi. Ang dugo ng Angkan ng Liwanag ay dumadaloy sa inyong mga ugat at kayo na ang natitirang pag-asa." Nagulat kami ni Luna. Paano siya napunta rito? At ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bago pa man kami makapagsalita, iniabot niya sa amin ang isang maliit na kristal na tila kumikinang kahit sa dilim. "Ang kristal na ito ay magbibigay ng liwanag at gabay sa inyong paglalakbay. Ngunit tandaan, hindi ito magiging madali. Maraming pagsubok ang darating. Huwag kayong matakot sapagkat kayo'y may kapangyarihan na hindi ninyo alam." Habang hawak ni Luna ang kristal, bigla itong nagningning at ang paligid ay napuno ng liwanag. Nakita ko ang takot at pagkamangha sa kanyang mga mata bago kami nilamon ng liwanag. At sa isang iglap, kami nasa ibang lugar. Isang lugar na hindi namin kilala, puno ng kagubatan at mga puno na tila nagbabantay. Ngunit ang pinakamisteryoso sa lahat ay ang isang malaking pader na may mga ukit na simbolo, katulad ng nasa kahon. Nang muli naming ibalik ang aming tingin kay Lolo Amang, siya'y nawala na. Naiwan kaming dalawa sa gitna ng kagubatan, hawak ang kristal at puno ng mga tanong. Ano ang susunod naming gagawin? At anong mga sikreto pa ang naghihintay sa amin sa pader na ito? Sa pagkakaalam namin, kaming magkapatid ay palaging nangarap na makahanap ng kalinga sa mundong tila kinapos ng pagmamahal sa amin. Ako si Lira, ang nakatatandang kapatid, at kasama ko ang nakababatang kapatid na si Darius. Sa kabila ng pagiging ulila, hindi kami nawalan ng pag-asa. Madalas naming pag-usapan ang aming mga magulang, sina Inang Luningning at Amang Orion, na sa aming alaala ay puno ng kabaitan at mga mahiwagang kwento. Isang gabi, habang kami ay naglilinis sa lumang bahay ng aming lolo't lola, natagpuan namin ang isang lumang kahon sa ilalim ng hagdanan. Nakalock ito,
Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, nadama ko ang init sa palad ko habang hawak ito. Si Darius, na palaging mas mapangahas sa aming dalawa, ay sumubok buksan ito. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang bahagyang pag-ikot ng hangin sa paligid ng kahon. Nagulat kami nang bumukas ito ng kusa at sa loob ay may isang lumang journal at isang maliit na bote na may kumikinang na likido. Sa pag-usisa, binuksan ko ang journal at nakita ang nagsasalitang tinta. Para sa susunod na tagapagmana ng aming lahi. Ang sinulat. Hindi ko alam kung paano, pero parang naririnig ko ang boses ni Inang Luningning habang binabasa ito. Ang bawat pahina ay puno ng kwento ng aming angkan kung paano nagsimula ang makapangyarihang pamilya na ang tanging layunin ay protektahan ang mundo mula sa kasamaan. Ang pamana na ito ay hindi basta-basta. Bulong ni Darius habang nakatitig siya sa bote. Ano kaya ang kapangyarihan nito? Habang pinapagpatuloy namin ang pagbasa, natuklasan namin ang isang lihim na pahayag tungkol sa isang espesyal na kakayahan. Ang likido sa bote ay isang susi, sabi ng journal, ngunit para lamang ito sa isa sa inyo. Nagkatinginan kami ni Darius. Ang aming lahi ay may kakayahang pumili ng isang tagapagmana sa bawat henerasyon at ang likidong ito ang magiging daan para sa kanya upang makuha ang lahat ng kapangyarihang nakalaan sa aming pamilya. Ngunit sino sa aming dalawa? Sa kabila ng aming pagkakaiba, pareho naming naramdaman ang bigat ng responsibilidad at ang hirap ng desisyon. Binalak naming alamin kung paano gagamitin ang likido. Sa tulong ng journal, natutunan namin ang isang sinaunang ritual na dapat isagawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang susi ay dapat inumin sa tamang oras, sa tamang lugar, at sa tamang panalangin. Ngunit may babala. Ang maling pagpili ay maaaring magdala ng kapahamakan. Lumipas ang ilang araw, sinubukan naming unawain ang mensahe ng journal. Sa mga panaginip ko, nakikita ko ang mga imahe ng aming mga ninuno, ang kanilang mga ngiti, at ang kanilang mga pag-aalala. Si Darius naman ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang enerhiya sa paligid, na tila hinahatak siya sa direksyon ng pag-inom ng likido. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming takot ay hindi maikakaila. Paano kung mali ang aming desisyon? Dumating ang gabi ng ritual. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, humarap kami sa isang altar na ginawa namin mula sa mga lumang kahoy at bato. Ang hangin ay puno ng tensyon at ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng mga kuliglig. Sa oras na iyon, sa kabila ng aming kaba, alam kong kailangan naming magpasya. Ikaw ang dapat uminom, sabi ni Darius, na may tiwala sa kanyang tinig. Ikaw ang nakatatanda. Ikaw ang dapat magdala ng pamana. Ngunit, hindi ko ito matanggap. Hindi, Darius. Pareho tayong may kakayahan. Pareho tayong nagdadala ng ating lahi. Hindi ko kayang iwan ka. Napuno ng emosyon ang aming mga puso. At sa huli, nagpasya kaming sabay kami. Hinati namin ang likido sa dalawang bahagi. Sa oras na ininom namin ito, ang paligid ay naglaho sa isang makulay na liwanag. Ang mundo ay tila umiikot at nagbago. At sa isang iglap, kami ay nakatayo sa harap ng isang lumang pader na may mga simbolo ng aming pamilya. Doon namin natuklasan ang isang katotohanan na hindi namin inaasahan. Sa likod ng pader ay may isang lihim na pintuan. At sa loob nito ay ang tunay na pamana ng aming lahi. Isang mahiwagang mundo na puno ng mga nilalang na matagal nang nakatago. Ngunit hindi iyon ang nakakagulat. Sa gilid ng pintuan, mayroong isang inskripsyon. Ang dalawang tagapagmana ay magdadala ng bagong simula, ngunit mag-ingat sapagkat ang mga anino ng nakaraan ay hindi natutulog. At doon nagsimulang bumukas ang pintuan. Ang liwanag mula sa loob
ay nagpakita ng mga aninong gumagalaw. Mga aninong tila may buhay na naghihintay sa aming pagdating. Sa puntong iyon, alam kong ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, hindi pa rin namin lubos maisip kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Ako si Laila at kasama ang kapatid kong si Arvin, kami ay naglalakbay sa isang mahiwagang mundo na aming tinuklas mula sa lihim ng aming lahi. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naisip naming bumalik sa lumang bahay ng aming mga magulang sa pag-asang makahanap ng higit pang sagot. Arvin, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang iniisa-isa ang mga lumang kasangkapan sa bahay. Ang lugar ay puno ng alaala, ngunit tila may kakaiba sa hangin. Oo, parang may tinatawag sa atin mula sa ilalim ng sahig. Sagot ni Arvin, na may halong kaba at pananabik sa tinig. Tama nga siya. Sa kabila ng mga pangkaraniwang gamit, may isang bahagi ng sahig na tila kumikislap at kumakalabit sa aming pandama. Nang aming sipatin, napansin namin ang kakaibang ukit ng isang simbolo na hindi namin mawari kung ano ang ibig sabihin. Nagdesisyon kaming sundan ang kutob na iyon. Nang buksan namin ang sahig, tumambad sa amin ang isang lumang kahon, puno ng alikabok at tila matagal nang nakatago. Sa loob nito, natagpuan namin ang mga lumang piraso ng papel na tila bahagi ng isang journal. Ang mga pahina ay puno ng mga guhit at sulat kamay na kwento tungkol sa isang pamilya ng mga mahikero na nagsimula pa noong unang panahon. Habang binabasa ko ang mga pahina, unti-unting nabuo sa isip ko ang kwento ng aming mga ninuno. Isang lahi ng mga tagapag-ingat ng mahika na sa kanilang bawat henerasyon ay nabubuhay upang ipasa ang lihim at kapangyarihan sa susunod na salinlahi. Ngunit sa dulo ng mga pahina ay may isang babala. Sa pagdating ng tamang panahon, ang pamana ng lahi ay magpapakita sa dalawang ulilang tagapagmana. Ngunit mag-ingat sapagkat may panganib na nag-aabang sa likod ng kapangyarihan. Kahit paano, may sagot na tayo, sabi ni Arvin habang nagpatuloy kami sa pagbasa. Ngunit ano ang ibig sabihin ng panganib na iyon? Hindi pa rin namin alam ang buong saklaw ng kapangyarihan na ito, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang pamana ng aming lahi ay hindi lamang isang biyaya, kundi isang responsibilidad na dapat naming pangalagaan. Sa aming pag-iisa sa mga pahina, naramdaman namin ang bigat ng aming misyon. Habang nagliliwanag ang hapon, napansin namin ang isang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga anino ay tila nagsasayaw sa silong ng bahay at ang hangin ay nag-iba ng temperatura. Sa isang iglap, nagkaroon kami ng bisita. Isang matandang lalaki na tila lumitaw mula sa wala, nakasuot ng mahaba at makulay na balabal. "Sino kayo?" tanong ni Arvin habang kami ay napapaatras sa gulat. "Huwag kayong matakot. Ako si Donato, isang kaibigan ng inyong mga magulang." Sagot ng matanda na may kalmadong tinig. "Ako ay narito upang gabayan kayo sa inyong paglalakbay." Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga lihim ng aming lahi at kung paano ang aming mga magulang ay nagpasya na itago ang pamana mula sa amin upang protektahan kami. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, ang kapangyarihan ay hindi maitatago magpakailanman. Ngayon, kailangan ninyo akong samahan sa isang lugar kung saan mapapalakas ninyo ang inyong kakayahan. Dagdag ni Donato. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang panganib ay laging nariyan, nag-aabang. Nagdesisyon kaming sumama sa kanya, sa pag-asang sa wakas ay matutunan at maipapasa namin ang pamana ng tama. Sa aming paglalakbay, naiwan nun namin ang lumang bahay, puno ng mga tanong at pag-asam. Habang kami ay naglalakad patungo sa isang mahiwagang kagubatan,
naramdaman namin ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga puno ay tila nabubuhay at ang lupa ay nagbubulong ng mga hindi maipaliwanag na kwento. Sa gitna ng kagubatan, tumambad sa amin ang isang sinaunang altar, puno ng mga ukit at inskripsyon. Ngunit sa aming paglapit, biglang nagbago ang lahat. Ang altar ay kumislap at ang hangin ay naging mabigat. Sa isang iglap, nagkaroon ng isang malakas na pagyanig na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Anong nangyayari? Sigaw ni Arvin, habang kami ay nadadala ng takot. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa likuran ko. Isang malamlam na anino ang lumitaw na may anyo ng tao, ngunit hindi ko matukoy kung sino. Ang panganib ay nandito na, bulong ng anino na may malamig at nakakatakot na tinig. At sa aming pagkagulat, ang altar ay biglang bumuka at kami ay nahulog sa isang madilim na kailaliman. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa pagkakataong iyon, napagtanto namin na ang pamana ng aming lahi ay hindi lamang isang kwento ng mahika, kundi isang kwento ng pakikibaka at pagtuklas sa tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Sa aming pagkahulog, naramdaman namin ang init ng mahika sa aming mga palad at sa kabila ng takot, alam namin na hindi kami nag-iisa. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at kami ay handa ng harapin ang anumang panganib na nag-aabang. Sa gitna ng isang malamlam na umaga, ako'y nakatayo sa harap ng lumang mansyon na matagal na naming hindi napupuntahan. Kasama ko si Isay, ang kapatid kong babae, na naging kaagapay ko sa lahat ng oras simula nang kami maulila. Ang mansyon na ito ay tila isang mahiwagang kahon, puno ng mga misteryo at lihim ng aming pamilya. Sa kabila ng aming mga sariling takot, nararamdaman namin ang pang-akit ng tahanang ito, na para bang may kumakalabit sa aming diwa na bumalik at tuklasin ang nakatagong kasaysayan. Isa, handa ka na ba? Tanong ko kay Isay habang hawak ang malamig niyang kamay. Tumango siya at ngumiti ng payapa, ngunit kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala, ang takot sa hindi alam. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang matinding pagnanasa na malaman ng aming pinagmulan. Ang lihim ng aming lahi. Pumasok kami sa mansyon at agad na sinalubong ng mga alikabok at amoy ng lumang kahoy. Ang mga dingding ay tila may mga mata, nakatingin sa amin habang sabik na hinihintay ang aming mga susunod na hakbang. Sa gitna ng sala, naroon ang isang lumang piano na hindi na muling tumugtog simula nang pumanaw si Lolo Isidro, ang aming mahal na lolo na nagsilbing tagapangalaga ng aming pamilya. Minsan, habang kami naglalaro sa ilalim ng mga puno sa hardin, nagkwekwento si Lolo Isidro tungkol sa pamana ng aming lahi, isang mahiwagang kapangyarihan na nagmumula sa dugo ng aming mga ninuno. Ayon sa kanya, ang kapangyarihang ito ay may kakayahang magpagaling ng karamdaman, magbigay ng kasaganaan, at magpanatili ng kapayapaan sa aming komunidad. Ngunit may kabaligtaran din ito. Kapag ginamit sa masama, maaari itong magdulot ng kapahamakan at kasiraan. Habang iniisip ko ang mga kwento ni Lolo Isidro, napansin ko ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng piano. Agad kong kinuha ito, may kabog ang aking dibdib sa pag-aasam na baka ito na ang susi sa aming pinagmulan. Binuksan ko ito at nakita ang isang lumang diary na tila pagmamay-ari ng aming lola, si Lola Amara, na matagal na naming hinahanap ang mga bakas. Kuya, tingnan mo ito, wika ni Isay, habang hawak ang isang kwintas na may kumikinang na bato sa gitna. Sa tingin mo, ito ba ang sinasabi ni Lolo? Ang kwintas na ito ay tila may sariling buhay. Kumikinang ito ng iba't ibang kulay na parang may sariling kaluluwa. Sa oras na hawakan ko ito, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang enerhiya
sa aking katawan. Isang pamilyar, ngunit hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Binuksan ko ang unang pahina ng diary at nagsimula akong magbasa. Sinimulan ni Lola Amara ang kanyang mga tala sa pamamagitan ng mga kwento ng pag-ibig at pakikipagsapalaran. Ngunit habang lumalalim ako sa kanyang mga kwento, natuklasan ko ang mas malalim na lihim, ang tungkol sa mahikang pamana ng aming lahi. Ayon sa diary, ang aming pamilya ay hinirang bilang mga tagapangalaga ng isang sinaunang kapangyarihan na nagmula pa sa mga diwata ng kagubatan. Ang kapangyarihang ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon sa pamamagitan ng isang kwintas na may masalimuot na kwento. Ngunit, sa kabila ng kagandahan ng pamana, may babala si Lola Amara, isang sumpa ang nakatali sa kapangyarihan. Ang sinumang hindi marunong gumamit nito ng may kabutihan ay tiyak na mapapahamak. Habang binabasa ko ang huling bahagi ng diary, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin sa paligid namin. Ang mga kurtina ay biglang hinipan ng malakas na hangin at ang kwintas na hawak ni Isay ay nagliwanag ng mas maliwanag pa kaysa dati. "Kuya, ano ito?" tanong ni Isay na may halong takot at pagkamangha. Isang boses ang umalingaw sa buong silid. Isang boses na nagmumula sa kawalan, ngunit puno ng awtoridad at kapangyarihan. "Ang inyong kapalaran ay nakatali sa pamana ng inyong lahi. Piliin ninyo ang tamang landas, sapagkat ang maling hakbang ay magdadala sa inyo sa kapahamakan." Nagkatinginan kami ni Isay at sa mga mata namin ay naroon ang parehong tanong. Ano ang susunod naming gagawin? Ang sumpa ba na ito ay totoo? At paano namin ito maiiwasan? Sa gitna ng gulo ng aming isipan, isang tila mahiwagang portal ang nagbukas sa harap namin. Nagbibigay ng daan sa isang mundo na puno ng liwanag at misteryo. Ito ba ang daan patungo sa aming kapalaran? Ngunit sa likod ng lahat ng kagandahan, naroon ang isang anino ng panganib na nagbabanta sa amin. Kailangan naming magdesisyon. Sa pagpasok namin sa portal, alam naming hindi na kami makakabalik pa sa dati naming buhay. Ngunit sa aming paglalakbay, matutuklasan namin ang mas malalim na misteryo ng aming lahi. Isang pamana na puno ng mahika at ang tunay na kahulugan ng aming pagkatao. At sa pagpasok namin sa portal, kami sabay na nangako sa isa't isa na anuman ang mangyari, kami magpapatuloy. Ngunit sa likod ng aming tapang, naroon ang isang tanong na hindi namin maalis sa aming isipan. Ano ang naghihintay sa amin sa kabilang panig? Sa kabila ng makulimlim na kalangitan, nagpatuloy kami ni Adela sa aming paglalakbay patungo sa pusod ng kabundukan. Ang mga hakbang namin ay tila ba sinasabayan ng mga bulong ng hangin na parang musika mula sa nakaraan. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Tila ba may iba pang presensya na nagmamasid sa amin. Gayunpaman, sa kabila ng kaba, may kakaibang sigla at pananabik na bumabalot sa puso ko. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, narating namin ang isang bahagi ng bundok na tila ba kinukubli ng kalikasan. Ang makapal na ulap ay bumabalot sa paligid ng isang sinaunang pader na gawa sa bato, na tila ba itinayo noong unang panahon. Naroon ang isang pintuang may ukit na mga simbolo at sulat na hindi ko pa kailanman nakita. Napatingin ako kay Adela, na halatang naguguluhan din sa kanyang nakikita. "Sa tingin mo, ito na iyon?" tanong ni Adela habang iniabot sa akin ang lumang piraso ng pergamino na nakuha namin mula sa baul ng aming mga magulang. Ang sulat kamay nito ay tila bagabay patungo sa lihim na lugar na ito. Walang ibang lugar na mas angkop pa sa mga deskripsyon sa pergamino, sagot ko habang pinapagmasdan ang mga ukit. Ngunit paano kaya natin mabubuksan ito?
Habang iniisip ko kung paano namin mapapasok ang lugar na iyon, biglang umihip ang hangin at nagdala ng kakaibang lamig. Tila ba may boses na nagmumula sa mga ukit. Nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Sa isang iglap, ang mga simbolo ay kumislap ng malagintong liwanag at ang pintuan ay unti-unting bumukas ng walang ingay. Naglalakad kami papasok sa loob at kasabay ng aming pagpasok ay naglaho ang liwanag sa paligid. Ang mundo sa loob ng kuweba ay tila ba nababalot ng hiwaga, mga kristal na kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang altar na gawa sa marmol, pinapalibutan ng mga halaman at bulaklak na hindi ko pa nakikita kailanman. Sa altar ay may isang kahon na tila ba gawa sa ginto at mga hiyas. Ang kahon ay naglalabas ng mahina, ngunit kaakit-akit na liwanag. Alam naming ito ang susi sa lihim ng aming lahi, ang pamana, ng mahika na iniwan sa amin ng aming mga magulang. Ngunit sa likod ng lahat ng kagandahan nito ay may panganib na hindi namin mawari. Adela, ito na, yun, bulong ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Handa ka na bang tuklasin ito? Tumango si Adela. Ngunit ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kahit ako'y hindi sigurado sa magiging resulta ng aming gagawin. Ngunit kailangan naming malaman ang katotohanan. Hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahi ng aming pamilya. Dahan-dahan naming binuksan ang kahon at sa pag-angat ng takip nito ay bumalot ang makapal na liwanag sa buong silid. Sa loob ng kahon ay may isang salamin na tila babuhay. Sa unang tingin, ito'y ordinaryo. Ngunit nang ilapit ko ito sa aking mukha, bigla kong nakita ang mga imahe ng aming mga magulang. Sila'y masayang nag-uusap sa isang lugar na puno ng liwanag at kapayapaan. Ngunit bago ko palubos na maunawaan ang aking nakikita, biglang pumasok sa aking isipan ang isang pangitain. Isang banta na nagmumula sa kadilimang tila ba sumusubok agawin ang liwanag ng aming pamilya. Ang mga imahe ng pagkawasak at kawalang pag-asa ay nagdaan sa aking isipan, kasabay ng pakiramdam ng pang-ungulila at takot. Adela. Sigaw ko habang biglang bumitaw sa salamin. Ang liwanag ay biglang nawala at ang silid ay binalot ng dilim. Hinawakan ko ang aking ulo, pilit na binabalik ang aking ulirat. Ngunit bago pa man ako makabangon, narinig ko ang isang tinig. Ito ang kapalaran ng inyong lahi, sabi ng tinig, na tila ba nagmumula sa loob ng aking isipan. Ang inyong mahika ay susubukan ng kadiliman, ngunit kayo ang susi sa kanyang pagkatalo. Napatingin ako kay Adela na mukhang natulala rin sa kanyang nakita. Sa kanyang mga mata ay makikita ang takot, ngunit naroon din ang determinasyon. Alam naming hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Habang binabalot kami ng katahimikan, narinig namin ang mga hakbang na papalapit mula sa likuran. Tumayo kami ni Adela, handa sa kung anumang puwersa ang nag-aabang sa amin. Ngunit sa paglingon namin, ang mga hakbang ay biglang naglaho at ang isang mahiwagang piraso ng papel ay bumagsak mula sa itaas. Sa papel ay nakasulat, "Ang kapalaran ay nasa inyong mga kamay. Ang susunod na hakbang ay ang pagtuklas sa inyong tunay na lakas." Sa pag-aakalang magwawakas ang aming paglalakbay, mas lalo pa kaming nalito sa bagong mensahe. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado. Ang aming lahi ay may hidwaan na dapat harapin, at kami lamang ang may kakayahan upang ito'y mapagtagumpayan. Bilang isang ulila, palaging may puwang sa puso ko na tila hindi kayang punan ng kahit ano pamang bagay. Ang puwang na yon ang naging gabay namin ng kapatid kong si Lina sa pagtuklas sa mga lihim ng aming lahi. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat.
Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay tila bulawan na kumakalat sa kalawakan, nagising kami sa isang kakaibang pakiramdam. Parang may tumatawag sa amin mula sa kalaliman ng kagubatan sa likod ng aming lumang tahanan. Si Lina, na palaging mas matapang sa aming dalawa, ang unang nagmungkahi na puntahan namin ito. Malamang ito na ang susi ng lahat, sabi niya habang inaayos ang suot na backpack. Hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba. Paano kung hindi natin kayanin? Tanong ko, ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming sumulong. Habang naglalakad kami papasok sa kagubatan, ang hangin ay tila puno ng mga bulong ng nakaraan. Ang mga puno ay nagsilbing mga bantay, tila sinusubok ang aming katatagan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagdalas ng tibok ng aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakaramdam ako ng kakaibang lakas na parang may humihila sa amin papunta sa sentro ng kagubatan. Sa wakas, narating namin ang isang lumang altar na puno ng mga ukit at simbolo. Ang mga ito ay pamilyar, na parang ilang beses ko na itong nakita sa aking mga panaginip. Ang altar ay tila nagtatanong, handa na ba kami sa susunod na hakbang? Habang kami nagmamasid, biglang umihip ang hangin ng malakas. Ang mga dahon ay nagsayawan sa paligid namin. At sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang sumiklab mula sa altar. Sa liwanag na iyon, nagpakita ang imahe ng aming mga magulang. Hindi ko napigilang umiyak. Sa kabila ng mga taon ng pagiging ulila, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kanilang presensya. Mga anak, sabi ng imahe ng aming ina, ang pamana ng ating lahi ay nasa inyong mga kamay. Ang altar na ito ay ang pintuan sa mahika ng ating lahi. Si Lina ay lumapit sa altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong niya, na tila handa ng harapin ng anumang pagsubok. Ang altar na ito ay susi. Kayo ay dapat magsakripisyo para sa pamana ng ating lahi. Ngunit tandaan, hindi lahat ng sakripisyo ay pisikal. Minsan, kailangan mong isakripisyo ang takot, ang pagdududa at ang galit. Habang iniisip ko ang mga sinabi ng aming ina, naramdaman ko ang init sa aking mga palad. Sa gitna ng altar, isang maliit na kahon ang umusbong. Ang kahon na iyon ay tila puno ng misteryo. Nang buksan ko ito, bumungad ang isang makintab na bato na tila puno ng buhay. Ang batong iyan ay ang puso ng ating lahi, sabi ng aming ama. Kailangan ninyong magpasya kung paano ninyo gagamitin ang kapangyarihan nito. Ngunit mag-ingat sapagkat ang maling desisyon ay maaaring magdala ng kasamaan. Nakatitig ako sa bato. Pakiramdam ko ay tila isang malaking responsibilidad ang nakaatang sa aking mga balikat. Alam ko na kahit ano pang desisyon ang gagawin namin, ang lahat ay magkakaroon ng epekto sa aming hinaharap. Sa gitna ng aming pag-iisip, isang kakaibang tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran namin. Bumaling kami ni Lina at sa aming gulat, nakita namin ang isang nilalang na tila gawa sa anino. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, puno ng galit at kasakiman. "Pumili na kayo!" sigaw niya. Ang kanyang tinig ay parang kulog na naglalagablab sa buong kagubatan. Ang kapangyarihan ng bato ay hindi sa inyo. Isa itong pamana na dapat ay hindi ninyo natuklasan. Ang takot ay biglang dumaloy sa aking mga ugat. Ngunit si Lina, sa kabila ng lahat, ay matapang na humarap sa nilalang. "Hindi kami magpapatalo," sabi niya. Ang tinig ay puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na lakas ng aming lahi. Ang bato ay tila nagising sa aming mga kamay. Ang kanyang liwanag ay nagbigay ng pag-asa. Sa kabila ng panganib na nasa harap namin, naramdaman ko na ito ang simula ng aming tunay na paglalakbay. Ngunit ang tanong,
Handa na ba kami sa susunod na hakbang? Sa likod ng aming mga isipan, alam namin na ang desisyon na ito ay magdadala sa amin sa isang landas na puno ng pang-anib at misteryo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pamana ng aming lahi ay nasa aming mga kamay. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, isa lamang ang tiyak, wala na kaming atrasan. Sa kabila ng mga paghamon, patuloy naming isinasaliksik ni Miguel ang lihim ng aming pamilya. Ang mga pagod na gabi sa ilalim ng kumikislap na mga bituin sa likod ng lumang bahay na iniwan sa amin ng aming mga magulang ay naging bahagi ng aming pamumuhay. Ang mga piraso ng palaisipan na iniwan ng aming lahi, ang mga palihim na kwentong ipinasa sa amin mula sa nakaraan, ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagpapasigla sa aming pagnanasa na matuklasan ang higit pa. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Miguel sa ilalim ng lumang puno ng balete na nasa gitna ng aming bakuran, biglang umihip ang hangin na tila may dala itong kakaibang enerhiya. Sa aming harapan, ang mga dahon ng balete ay nagsimulang umindayog sa isang ritmo na tila may sinasabi. Ang mga tunog ng kalikasan ay nag-ugong at ang buong paligid ay tila nagbago. Sa sandaling iyon, isang piraso ng papel ang bumagsak mula sa itaas, nahulog mula sa isang sanga ng puno na hindi namin napansin dati. Kuya, ano ito? Tanong ni Miguel habang pinulot niya ang papel. Sa aming pagkagulat, ang papel ay may sulat kamay ng mga simbolo na hindi namin agad naintindihan. Subalit, sa ilalim ng mga simbolo, may isang pamilyar na pangalan. Ang pangalan ng aming lola na si Amora, na matagal nang pumanaw. Si Lola Amora ay kilala sa aming pamilya bilang tagapag-ingat ng lihim ng mahika, ngunit hindi namin inakala na mag-iiwan siya ng bakas para sa amin. Habang pinag-aaralan namin ang papel, isang biglaang pagliwanag ang bumalot sa paligid. Ang mga simbolo sa papel ay nagningning at unti-unting bumuo ng isang mapa. Ang mapa ay tila nagpapakita ng isang lugar na hindi namin pa nararating. Isang lugar sa labas ng bayan, malapit sa hangganan ng kagubatang sinasabi nilang may mga engkanto. Sa kabila ng takot, naramdaman namin ang hindi maipaliwanag na pagnanais na sundan ito. Ang aming mga puso ay kumakabog sa kaba at pananabik. Miguel, nararamdaman mo ba ito? Parang tawag ng ating lahi, sabi ko sa kanya. Tumango siya, at sa kanyang mga mata, nabanaag ko ang parehong pagnanasa at pag-aalinlangan. Subalit, alam naming kailangan naming ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Ang tawag ng aming mga ninuno ay hindi basta-basta maaring baliwalain. Kinabukasan, maaga kaming naghanda para sa paglalakbay. Dala ang mga pangaraw-araw na kagamitan, pati na rin ang papel na naglalaman ng mapa. Kami ay naglakbay patungo sa kagubatan. Habang papalapit kami sa lugar na tinutukoy ng mapa, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang paligid ay tila bumabalot sa amin ng misteryo at mahika. Sa wakas, narating namin ang isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito, may isang lumang istruktura, isang uri ng altar na may mga ukit na simbolo na kahawig ng nasa papel. Ang lugar ay punong-puno ng enerhiya at pakiramdam ko ay para kaming nakapasok sa ibang mundo. Habang nilalapitan namin ang altar, isang malakas na hangin ang umihip at nagpakita ang isang anyo, isang anino na may hugis ng isang tao. Ito ay tila nagmula sa altar mismo at ang mga mata nito ay nakatuon sa amin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon, isang ugnay na tila mula pa sa aming mga ninuno. Mga anak ng ating lahi, malugod kayong tinatanggap. Sabi ng anino sa isang malamig, ngunit mapagkalingang tinig. Kami ay natigilan, ngunit hindi nagpatinag. Alam naming bahagi ito ng aming paglalakbay. Subalit, bago pa man kami makapagtanong,
Biglang lumiwanag ang altar at ang mga simbolo nito ay umimbulog sa hangin, lumilipad at bumabalot sa amin ng liwanag. Sa gitna ng pagkamangha, isang malakas na tunog ang narinig namin, isang tunog na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay biglang nagkaroon ng pagyanig at sa harap namin, isang pinto ang bumukas sa altar. Isang pinto patungo sa kung saan. Ang anino ay naglaho, ngunit ang pinto ay nanatili. Tila nag-aanyaya sa amin na pasukin ito. Miguel, ano kaya ang nasa likod nito? Tanong ko, pilit na pinipigil ang takot. Subalit bago pa man siya makasagot, isang liwanag ang nagmula sa loob ng pinto. At narinig namin ang isang tinig na pamilyar. Ang tinig ni Lola Amora na bumulong, ang pamana ng ating lahi ay narito, ngunit nasa sa inyo ang desisyon. Kami ay nasa bingit ng pagpasok sa isang mundo na hindi namin lubos na naintindihan. Ang paglalakbay na ito ay tila nagsisimula pa lamang at sa likod ng pinto ay maaring nakatago ang mga sagot sa mga tanong na matagal na naming sinusubukang sagutin. Sa kabila ng lahat, alam namin na ang aming desisyon ay magdudulot ng pagbabago hindi lamang sa aming buhay, kundi sa buong lahi. Sa kabila ng mga nagdaang araw na puno ng pag-aalinlangan at pagtataka, hindi ko pa rin maiwasang bumalik sa alaala ng gabing iyon, ang aming pagtuklas sa lihim ng aming lahi. Ang mundo na dati puno ng ordinaryo at simpleng mga bagay ay biglang napuno ng kulay, mga tanong at mga posibilidad. Sa aming paglalakbay, kami ni Lila, ang aking kapatid, ay patuloy na hinahamon ng mga pagsubok na tila walang katapusan. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng mga ibong tila may sinasabi. Ang kanilang huni ay parang mga bulong na nag-uudyok na bumangon at harapin ang bagong araw. Sa pagtingin ko sa paligid, napansin ko agad ang mga pagbabago sa paligid ng aming tahanan. Ang mga halaman at puno na tila mas masigla. Ang hangin na puno ng enerhiya. Alam kong may kinalaman ito sa mahikang pamana ng aming lahi. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang takot sa hindi alam. Bumaba ako mula sa aming silid at nakita si Lila sa kusina, abala sa pagbubukas ng isang lumang aklat. Ang aklat na iyon ay isa sa mga natagpuan namin sa lumang baul ng aming mga magulang. Puno ng mga sinaunang simbolo at inscription. Daniel, tingnan mo ito, sabi ni Lila habang itinuturo ang isang pahina. May sinasabi dito tungkol sa pagbubukas ng lihim na pintuan. Lumapit ako at binasa ang nakasulat. Sa oras ng pinakamadilim na gabi, ang pintuan ay magbubukas sa mga kamay ng may dugong dalisay. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang pintuan ay nagdadala ng kasagutan at panganib. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ang ideya ng pintuan na iyon ay parehong nakakapanabik at nakakatakot. Ano sa palagay mo, Lila? Tanong ko, sinusubukang hanapin sa kanyang mga mata ang kasagutan na hindi ko makita sa teksto. Sa tingin ko, kailangan nating subukan. Sagot ni Laila ng may determinasyon. Alam mo, Daniel, hindi tayo nagpatuloy sa paglalakbay na ito para lang sa mga sagot. Kailangan nating malaman ang buong kwento ng ating lahi. Sumang-ayon ako. Alam kong walang silbi ang pag-aalinlangan sa ganitong sitwasyon. Kami ay nasa landas na hindi na maaaring balikan, at ang oras ay palaging nagbabago. Sa gabing yon, nagpunta kami sa hardin sa likuran ng aming bahay. Ang buwan ay nasa kalagitnaan ng langit, nagbibigay liwanag sa paligid. Ang hangin ay may dalang kakaibang enerhiya na tila sumusuporta sa aming desisyon. Habang kami ay nakatayo sa gitna ng hardin, naramdaman ko ang kakaibang pag-aangat ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Ang lupa ay nagbuka. Unti-unting lumilitaw ang isang pintuan na gawa sa lumang kahoy. Ang pintuan ay may mga simbolo na katulad ng nasa aklat, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari,
ngunit parang may nagtutulak sa amin na buksan ito. Sa pagkakahawak namin sa pintuan, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking katawan. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong kinakabahan ngunit puno ng pag-asa. Sa pagbukas ng pintuan, nakita namin ang isang landas na puno ng mga bituin. Ang landas na iyon ay hindi pangkaraniwan, parang pinagsamang mga alaala ng nakaraan at mga pangako ng hinaharap. Habang kami ay naglalakad, ang mga bituin ay tila nagbibigay liwanag sa mga pangarap at takot na matagal na naming kinikimkim. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng tanawin, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na nakatago sa dilim. Isang bagay na naghihintay, nagmamasid, at tila nag-aabang sa aming susunod na hakbang. Daniel, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Lila, sinasalamin ang aking nararamdaman. Bago pa man ako makasagot, narinig namin ang malalim na boses mula sa dilim. Isa sa inyo ay may susi sa lihim ng pintuan, ngunit ang isa ay tagapagbantay ng kadiliman. Piliin ang inyong landas, sapagkat ang oras ay hindi palaging nasa inyong panig. Nang marinig ito, bumalik ang lahat ng takot na nawala sa akin. Sino ang tagapagbantay ng kadiliman? Ano ang ibig sabihin ng boses na iyon? Kami ba ay nagkamali sa aming desisyon na tumuklas sa lihim ng pintuan? Ang aming mga puso ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit alam namin na wala ng atrasan. Sa mundong ito ng mahika at misteryo, kailangan naming harapin ang aming kapalaran. Ngunit sa aming pagharap sa pintuan, may tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na lihim ng aming lahi? At sino ang tagapagbantay ng kadiliman sa aming dalawa? Ang pakiramdam ng pag-iisa ay hindi na bago sa amin ng aking kapatid na si Alon. Mula pa noong kami mga bata, palagi na lang kami nagtataka kung ano ang mayroon sa aming pamilya na tila tinakpan ng makapal na ulap ng pagkalimot. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natutunan naming yakapin ang kawalang katiyakan bilang bahagi ng aming pagkatao. Hanggang sa isang araw, natagpuan namin ang isang lumang journal na puno ng mga kwento ng aming lahi. Sa bawat pahina ay parang naririnig ko ang tinig ng aming mga magulang na matagal nang nawala sa amin. Sa journal na iyon, nakatala ang alamat ng aming pamilya, ang mga tagapag-ingat ng mahikang pamana, isang kapangyarihang kayang baguhin ang landas ng tadhana. Bilang mga ulila, ang ideya ng pagkakaroon ng ganitong pamana ay tila napakabigat para sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asam na makilala ang aming lahi sa mas malalim na paraan. Ang huling tala sa journal ay isang mapa na nagtataglay ng mga palatandaan tungo sa pinagmulan ng kapangyarihan. Alon, handa ka na ba? Tanong ko sa kanya habang hawak ang mapa. Sa kanyang mga mata ay naroon ang determinasyon. Oo, Ate Lira, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin, pero kailangan nating malaman. Sinimulan namin ang paglalakbay patungo sa kagubatan, ang lugar na itinuturo ng mapa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ang mga kwento ng aming lahi ay puno ng mga pagsubok. Bawat isa ay nangangailangan ng tapang at determinasyon upang malampasan. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pag-asam na makilala ang aming sarili at ang aming pamilya. Habang papalalim kami sa kagubatan, nararamdaman ko ang pagkakaiba ng paligid. Ang hangin ay tila puno ng mahika. Bawat paghinga ay nagbibigay lakas sa aming paglalakbay. Ate, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Alon sa akin. Tumango ako. Alam kong pareho kaming nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa lugar na ito. Maya-maya pa, narating namin ang isang bukal na tila hindi nagagalaw ng panahon. Sa gitna nito ay isang batong altar na puno ng ukit ng mga simbolo ng aming lahi. Sa likod nito ay naroon
Ang isang lumang pintuang kahoy, mistulang kalahating nakabukas, na tila nagaanyaya sa amin na pumasok. Alon, ito na yon, sabi ko habang tinititigan ang pintuan. Ito ang simula ng ating pamana. Dahan-dahan naming binuksan ang pintuan at sa loob nito ay naroon ang isang silid na puno ng liwanag, puno ng mga lumang kasangkapan at mga librong tila walang katapusan ang mga kwento. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang lumang kahon. Lira, ano kaya ang laman nito? Tanong ni Alon habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kahon. Sa loob ng kahon ay naroon ang isang maliit na kristal, kumikislap na tila sumasalamin sa bawat sinag ng liwanag sa silid. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang biglang pag-agos ng enerhiya sa aking katawan. Sa sandaling iyon, parang nakita ko ang mga alaala ng aming mga ninuno, ang kanilang mga laban at tagumpay, ang kanilang mga kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Ngunit bago pa man ako magtagal sa pagninilay, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likuran namin. Lira, may tao, bulong ni Alon na agad nagbigay ng babala. Paglingon namin, naroon ang isang matandang lalaki nakatingin sa amin ng may halong pagkamangha at pag-asam. Magandang araw, mga tagapagmana. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng autoridad. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Ang kapangyarihan ay hindi lamang isang pamana. Ito ay isang responsibilidad. Hindi ko alam kung paano siya naroon o kung ano ang kanyang layunin. Ang kanyang presensya ay mistulang isang misteryo na kailangang lutasin. Sino po kayo? Tanong ko. Puno ng pag-alinlangan. Ngumiti siya sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim ng daang taon. Ako ang huling tagapag-ingat ng mahikang pamana at kayo ang susunod. Bago ko pa man maintindihan ang kanyang sinabi, naramdaman ko ang pagbago sa paligid. Ang hangin ay nag-iba, ang ilaw ay nagdilim, at ang silid ay tila nabalot ng isang kakaibang enerhiya. Sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula na ang aming tunay na paglalakbay sa lihim ng aming lahi. Isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at mga tanong na hindi pa namin alam kung paano sasagutin. Ngunit sa aming kalooban, naroon ang pag-asam na kami magtagumpay. Sa wakas, narating namin ni Adela ang pinakailalim ng kuweba. Ang mga dingding nito ay kuminang sa salamin na tila mga bituing naglalakbay sa kalangitan. Sa gitna ng silid ay may isang altar na yari sa marmol at sa ibabaw nito ay isang kahon na may mga ukit ng mga simbolong hindi namin kilala. Adela, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko nang hindi makapaniwala sa enerhiya na lumulukob sa paligid. Oo, Mateo, parang may bumubulong sa akin. Sagot ni Adela habang ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagkamangha. Lumapit kami sa altar at habang papalapit, lalo kong nararamdaman ang tibok ng aking puso na tila nakikisabay sa ritmo ng kung anong hindi nakikitang presensya. Hinawakan ni Adela ang kahon at sa kanyang paghawak ay biglang nagpakita ang mga ukit sa kahon ng malakristal na liwanag. Mukhang ito na nga ang hinahanap natin, sabi ko habang nagpupumilit akong kontrolin ang kaba sa aking dibdib. Binuksan ni Adela ang kahon at sa loob nito ay may isang sinaunang libro na may makakapal na pahina. Agad kong naramdaman na ang bawat salita sa loob nito ay puno ng kapangyarihan. Nang mahawakan ko ang libro, parang may mga imahe na naglalaro sa aking isip, mga alaala ng magulang namin, mga pag-uusap na hindi namin matandaan at mga tagpong tila mula sa ibang panahon. Mateo, tingnan mo ito, bulong ni Adela habang binubuklat ang unang pahina. Ang mga titik ay kumikinang na parang mga alikabok ng bituin at kahit hindi namin alam ang wika, parang naiintindihan namin ito. Ang pamagmana ng lahi, basa ko sa titulo ng unang pahina.
na tila umaalingaw sa paligid. Ito ang kwento ng ating mga ninuno. Habang binabasa namin ang libro, unti-unting naglalarawan sa aming isip ang kasaysayan ng aming lahi, isang pamilya ng mga tagapangalaga ng mahika, ang kanilang tungkulin, at ang mga hamon na kanilang kinaharap. Ang kanilang pamana ay isang lihim na ipinasa sa bawat henerasyon at kami, ni Adela, ang huling tagapagmana. Mateo, kaya pala ganito tayo ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa ating lahi, sabi ni Adela. At nakita ko ang kanyang pagkabighani na unti-unting napalitan ng pangamba. Sa gitna ng aming pagbabasa, isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa libro. Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat. Sa pagdating ng 2 ulila, ang huling pagsubok ay magbubukas. Adela, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, habang ang papel ay tila may sariling buhay, nag-iinit sa aking palad. Mateo, baka ito ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ang huling pagsubok para makamit ang buong pamana. Sagot ni Adela. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng takot. Biglang yumugyog ang paligid, at ang altar ay nagbukas sa harap namin. Lumitaw ang isang hagdanan na patungo sa mas malalim pang bahagi ng kuweba. Ang mga bituin sa dingding ay mas nagniningning, at ang kanilang liwanag ay nagtuturo sa amin na bumaba. Mateo, kailangan nating magpatuloy. Ito na ang pagkakataon natin para makilala ang buong pamana ng ating lahi, sabi ni Adela, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Sumunod kami sa hagdanan, at habang bumababa, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang bawat hakbang ay parang may karga ng mga alaala ng nakaraan, hanggang sa narating namin ang dulo, isang silid na puno ng mga anino at liwanag na naglalaro sa bawat sulok. Sa gitna ng silid ay may isang pintuang yari sa kristal. Kumikinang ito sa ilalim ng mga alitaptap na tila mga tanod ng sinaunang lihim. Sa bawat hakbang namin papunta sa pintuan, nararamdaman ko ang lumalakas na tibok ng aking puso. Parang may boses na nagsasabi sa akin na magpatuloy. Mateo, nararamdaman ko ang mga espiritu ng ating mga ninuno. Sila ay naririto, nanunood. Pulong ni Adela. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinawakan namin ang pintuan, at sa aming paghawak, ang mga alitaptap ay nagtipon, bumuo ng isang larawan sa hangin, isang imahe ng aming mga magulang. Sila ay nakangiti, may mga mata na puno ng pagmamahal at pag-asa. Mateo, Adela, ang huling pagsubok ay ang pagtanggap sa inyong pamana. Ang inyong desisyon ay magpapasya sa kinabukasan ng ating lahi, sabi ng imahe. Ang kanilang mga boses ay bumubulong sa hangin. Sa likod ng pintuan ay ang mundo ng mahika, na hindi namin kailanman inakala. Ngunit bago pa man namin ito mabuksan, isang anino ang lumitaw sa likuran namin, isang boses na puno ng galit at puot. Mateo, Adela, hindi ko hahayaang makuha ninyo ang pamana, sabi ng anino. Ang kanyang presensya ay puno ng kadiliman. Napalingon kami, at sa aming pagkapigla, ang anino ay nag-anyong tao, isang tagapangalaga na nawala sa kasaysayan, ngunit ngayon ay nagbabalik upang kunin ang pamana para sa kanyang sarili. Mateo, ano ang gagawin natin? Tanong ni Adela. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang oras ay bumagal, at sa mga sandaling iyon, alam namin na ang aming desisyon ang magtatakda ng landas ng aming lahi. Ang pintuan ay nagniningning, at ang anino ay papalapit. Ito ang huling pagsubok, at ang lahat ay nakasalalay sa aming kamay. Sa likod ng pintong kristal, ang pamana ng aming lahi ay naghihintay, ngunit ang anino ay may sariling plano. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila naglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim, at ang aming desisyon ang magtatakda kung saan kami mapupunta. At doon, sa harap ng pintuan, natapos ang bahagi ng aming kwento, puno ng misteryo at pag-asa.
Sa puntong ito ng aming paglalakbay, ako at ang kapatid kong si Alon ay lubos na naguguluhan sa mga hiwagang bumabalot sa aming pamilya. Hindi namin inaasahan na ang aming simpleng pamumuhay bilang ulila ay hahantong sa ganitong kakaibang paglalakbay. Paglalakbay na puno ng mahika at misteryo. Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming kailangan namin itong harapin dahil ito ang aming pamana, ang aming lahi. Nakatayo kami ngayon sa harapan ng lumang mansyon na tila lumulutang sa gitna ng gubat. Ang mansyon ay tila palasyo na. Sa kabila ng kalumaan, ay nananatiling may mahiwagang kinang. Sa bawat hakbang namin papasok, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaagos sa paligid. Parang may mga matang nagmamasid sa amin. Mga matang hindi namin makita, ngunit alam naming naroon. Alon, sigurado ka bang dito tayo patungo? Tanong ko sa kanya habang nanginginig ang aking boses. Kahit paano, gusto kong makumpirma na tama ang aming ginagawa. Oo, Mara, sagot niya nang may kasiguraduhan sa boses. Ito ang lugar na palaging binabanggit ni Lolo sa kanyang mga kwento. Ang mansyon ng ating mga ninuno. Sa loob ng mansyon, bumungad sa amin ang mga lumang kasangkapan na tila may sariling buhay. Ang mga pintura sa dingding ay nagpapakita ng mga larawan ng aming mga ninuno, mga taong hindi namin nakilala, ngunit tila pamilyar sa amin. Sa gitna ng silid ay may isang malaking orasan. Ang mga kamay nito ay hindi lamang nagbibigay ng oras, kundi tila nagsusulat ng sariling kwento sa hangin. Habang naglalakad kami sa loob, napansin ko ang isang lumang aklat na nakapatong sa isang mesa. Ang pabalat nito ay may disenyo ng puno na tila lumalaki sa pagtitig ko. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang mga salitang nakasulat sa wikang hindi ko naiintindihan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, alam ko ang kahulugan nito. Mara, tingnan mo ito. Tawag ni Alon mula sa kabilang sulok ng silid. Lumapit ako sa kanya at nakita ko ang isang malaking salamin na nakabitin sa dingding. Ngunit ang salamin ay hindi ordinaryo. Sa tuwing tititigan namin ito, nagbabago ang imahe at ipinapakita ang mga alaala ng aming pamilya, mga alaala ng pagmamahalan, sakripisyo at pag-asa. Ipinakita nito ang aming mga magulang na masayang naglalaro sa ilalim ng malaking puno, ang parehong puno na nasa pabalat ng aklat. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi habang si Alon ay mahigpit na niyakap ang aking kamay. Sa kabila ng lungkot, naroon ang pakiramdam ng koneksyon na matagal na naming hinahanap. Biglang nagbago ang imahe sa salamin. Isang matandang lalaki ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan, ngunit may bakas ng lungkot. Nagsalita siya gamit ang wikang aming naiintindihan. Mara Alon, ang inyong paglalakbay ay simula pa lamang. Ang mansyon na ito ay tagapag-ingat ng inyong lahi, ngunit hindi ito ang tunay na lihim. Napalunok kami habang patuloy siyang nagsasalita. Sa ilalim ng mansyon na ito ay may daan patungo sa mga alaala ng inyong mga ninuno. Isang daan na puno ng pagsubok, ngunit ito rin ang daan patungo sa inyong kapalaran. Sa kanyang huling salita, ang salamin ay nagmistulang tubig at unti-unting naglaho. Naiwan kaming nagtataka, ngunit sa aming kalooban ay may pag-asang sumilay. Sinundan namin ang kanyang pahiwatig at nagsimula kaming maghanap ng daan. Sa likod ng mansyon, natagpuan namin ang isang lihim na pintuan na natatakpan ng mga baging at lumang kahoy. Mabilis kaming pumasok at bumungad sa amin ang isang madilim na hagdan pababa. Ang bawat hakbang ay tila may sariling tunog. Ang mga tunog ng nakaraan na nagkukuwento ng aming lahi. Habang bumababa, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa ibaba, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa.
Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang presensya ng aming mga ninuno na tila gabay sa aming paglalakbay. Nakarating kami sa isang madilim na silid at sa gitna nito ay may isang bilog na altar na puno ng mga simbolo. Sa altar, may isang gintong kahon na may mga ukit ng puno, ang parehong puno na nasa aklat at sa alaala. Ito na ba ang lihim? Tanong ni Alon habang dahan-dahang binubuksan ng kahon. Sa pagbukas ng kahon, bumungad sa amin ang isang liwanag na pumuno sa buong silid. Sa kanyang loob ay may isang maliit na butil ng liwanag na tila may sariling buhay. Ngunit bago pa man namin maabot ito, biglang naramdaman ko ang isang malamig na hangin na bumalot sa amin at isang boses na nagmula sa kawalan ang nagsalita. Mara Alon, handa na ba kayong malaman ang buong katotohanan? Sa puntong iyon, alam kong hindi na kami makakabalik sa dati naming buhay. Ang paglalakbay na ito ay hindi na lamang tungkol sa pag-unawa sa aming nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa aming kapalaran, isang kapalaran na puno ng mahika at misteryo. At sa kabila ng takot, naroon ang pag-asang matagal na naming hinahanap.